Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil isa sa mga bagay na kapansanan na sobrang mahihirapan tayo kapag tayo ay nagkaganon, ito ang katotohanan ng pagkabulag o mawala ng paningin. Kung tutuusin, ang maging bulag, ang mawala ng paningin, ang isa sa mga pangyayaring mahirap para sa isang taong nakaranas na pong makakita. Sapagkat aanhin mo ang ganda ng paligid kung hindi mo naman ito nakikita. Aanhin mo ang larawan kung hindi naman nasisilayan ang mukha ng isang minamahal. Kaya't walang saysay po yung kagandahan, walang kabuluhan ang maraming bagay kung hindi naman kayang makita. Kung kaya nga po isang biyaya na isinilang po tayong may paningin. Isang biyaya na dapat nating pasalamatan at pahalagahan ang kakayahan ng ating mga mata na makakita. Na minsan tinanong po si Helen Keller, isang Amerikanong ipinanganak din na bulag, ang sabi ng nagtatanong sa kanya, what's the most difficult thing in life? Is it to be blind? Sumagot po si Helen Keller, ang sabi niya, no. The most difficult thing in this life is to have a pair of eyes and yet cannot see. Yun daw po yung pinakamahirap. Yung meron kang mata, pero hindi ka nakakakita. Yung meron kang mata, pero wala kang kakayahang tumingin. Kaya nga pong istorya ng Ebanghelyo natin sa linggong ito ay kakaiba. Sapagkat pinagaling ni Jesus ang lalaking isinilang na walang paningin. Namumuhay sa kadiliman sapagkat hindi nakakakita. Habang pinagnilayan ko po yung Ebanghelyo, na-imagine ko na parang isang eksena sa isang pelikula o teleserye ang naganap na tagpo sa Ebanghelyo. Abay, mantakin ninyo, napaka-dramatic ng ginawa ni Jesus. Mapagaling lamang ang lalaking bulag. Imagine po niyo ito. Ang sabi sa Ebanghelyo, kumuha si Jesus ng putik, inihalo ang kanyang laway, ipinahid sa mga mata ng lalaking bulag, at inutusang maghilamos doon sa paliguan ng tawag ay Siloe. At pagkatapos, nakakita na ito. Hindi ba't parang isang eksena o tagpo sa isang pelikula? Kaya alam natin kung ano nangyari. Matapos ng pakikipagtagpo kay Jesus, nagbalik ang paningin ng lalaki. Kaya ito po'y kwento hindi lamang ng kwento ng pagkabulag. Ito rin ay kwento ng pagpapagaling. Ito rin ay kwento ng simula ng pamumuhay sa liwanag ng buhay. Kaya mga kapatid, ito ang siyang tema ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Sa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, panandalian tayong titigil sa ating pagninilay sa mga malungkot at pagpapakasakit upang bigyang daan ang isang mahalagang paalala sa atin na sa kwento ng pagpapagaling, malapit na ang ating kaligtasan, nababanaag na natin ang liwanag ng ating kinabukasan. Kaya sa ating pagdiriwang ngayong umaga, dalawang bagay po ang dapat ipaalala sa atin. Una, the importance to have a vision. We need to have a vision. Sa madaling salita, kinakailangan hindi lamang makakita, kundi dapat kayang tumingin. Aminin natin, may mga tao nakakakita, pero hindi naman tumitingin. At may mga taong tumitingin, pero hindi naman nakakakita. No? Hihingi ako ng permiso doon sa aming mga kasamahan sa kumbento. No? Aaminin ko po, pag po talaga nagpapalinis po tayo, talagang checkin ko po talaga kung nalinis bang talaga. No? Aminin natin, may mga taong naglilinis kapag di kayang makita ng mata, hindi naman yan lilinisin. No? Kapag yung paso na doon sa may sulok, hindi naman yan iuusog upang walisin. No? Kaya sabi ko palagi sa ating tagapaglinis, pustahan tayo, hindi mo to nilinis. Ay, Father, bakit po? Hindi mo inusog eh. Nandun pa yung dumi. No? Pero nakakakita. No? Kaya nga di ba sadyang may mga taong may mata, pero hindi kayang tumingin. At may mga taong may paningin, pero walang kakayahang makakita. At ito ang siyang paalala sa atin ngayong umaga. For us to have a vision.
the importance to have a vision. Sa ating pong pananampalataya, may mga pagkakataon po na tayo rin hindi po nakakakita. Hindi dahil tayo ay bulag, kundi tayo nadidiliman sa maraming problema na ating pinagdaraanan. Sa madaling salita, dilim ang siyang naghahari sa atin. At ano po yung mga kadilimang ito? Ang ilan, dilim na dulot ng kasalanan. Ang dilim na gawa ng ating kahinaan. Kaya nga ano po yung paalala sa atin ng unang pagbasa? No? Pinapaalala sa atin, mamuhay sa liwanag. May liwanag ang buhay, sabi nga ng Meralco, hindi dahil sa ilaw, kundi may liwanag ang buhay, hindi lamang upang makakita. May liwanag ang buhay, sapagat ito ay galing kay Kristo. If only we would have the eyes of God, then we can see clearly things that we're having difficulty to look at. Kaya nga po magkakaroon tayo ng paningin upang makita ang liwanag na pinagkakaloob po sa atin. Kaya ngayon, kung meron mang isang tanong na dapat po natin sagutin, am I spiritually blind? Oo, may physical na mga mata. You have our one pair of eyes. Pero ang tanong, yung bang mga matang yan, pwede bang makakita? Yung bang mga matang yan, kaya bang tumingin? It is a time to have the eyes and vision of God para hindi tayo maging spiritually blind. Kaya ito po yung unang bagay. We need to have a vision so we could see clearly using the eyes of faith. Pangalawa, after we have the vision, dapat yung vision ginagamit. Yung nakita, dapat pinahahalagahan. That is why ang pangalawang paalala, to see in the eyes of faith. Sa Ebanghelyo po, nakakatuwa, sapagkat yung lalaking bulag na napagaling ni Jesus, unti-unti niyang nakilala kung sino ang Panginoon. Mula sa pagiging Ginoo, mula sa pagiging Pariseyo, hanggang sa sabi niya, kayo po ang siyang Kristo. Kayo po ang Mesiyas. Samantala mga Pariseyo, kumpleto po yung kanilang mga paningin, pero patuloy sa pagiging bulag sa kayang makita ng kanilang mga mata. Hindi ba't katakot-takot na interogasyon ang naganap sa pagitan ng dating lalaking bulag at ng mga Pariseyo? Bakit? Hindi sila makapaniwala sa milagrong kayang gawin ni Jesus. That is why there is no amount of proof to make them convince, to make them believe, to have them faith. Kaya ang dami-daming tanong, paano ka gumaling? Bakit nangyari ito? Pero pasinin po ninyo yung lalaki, hindi pa niya nakikilala o nakikita malamang si Jesus, pero anong kanyang sabi? Isang banal, isang propeta. Sa bandang dulo, pinapurihan si Jesus upang ito'y kanyang pasalamatan. Kaya nga po, ngayong linggong ito rin yung paalala po sa atin. Matapos tayong humingi ng paningin, after we have the vision, kinakailangan namang meron tayong pananampalataya. That's why we will not only use our eyes to see things clearly, but also to use our hearts so that after seeing things clearly, we would understand, we would value, we will appreciate. At dahil ito ay nagagawa ng pananampalataya, kahit pa sa dilim, pwedeng makita si Jesus. Kahit pa hindi nakakakita, makikilala ang Panginoon. Ang lalaking bulag sa kwento gumaling hindi lamang sa kanyang pisikal na karamdaman, kundi hinayaan niya ang kanyang puso makilala ang Panginoon. Ginamit ang kanyang puso upang makilala kung sino si Jesus. That is why, my dear friends, on this fourth Sunday of Lent, these are the challenges being given to us. The need to have a vision and the capacity to see in the eyes of faith. Kaya po sa ating patuloy na paghahanda sa mga darating na mahal na araw, ipinapaalala sa atin na ipagdiwang ang linggong ito. Bakit? Marahil oo, namumuhay ang iba sa dilim, oo, hindi makakita ang ilan sa atin, pero kung tatanggapin lamang natin ang liwanag ni Kristo, masasabi din natin may liwanag ang buhay. Hindi man tayo nakakakita gamit ang mata, hilingin natin ang biyaya ni Jesus na tunay na makakita
gamit ang ating mga puso. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, naalala ko yung isang kanta na pwedeng maging theme song, hindi lamang nung lalaking bulag sa kwento, kundi pwede rin maging theme song ng bawat isa sa ating minsan nang namuhay sa kadiliman at hinango sa liwanag ni Jesus. Anong sabi po nung kanta? I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Hindi ba ganoon ang karanasan ng lalaking bulag sa kwento? He was once lost in the dark, but when he met the Lord Jesus, he was made whole. He was healed. He was carried back home. Anong sabi pa nung kanta? Then look at me, yes, a different me, back on my feet again. I was not afraid to show the world again, but you taught me how to be strong. You made me live again. Ganun pala ang nangyayari. Hindi lamang ibinabalik yung ating paningin. Sa liwanag ni Jesus, sa tulong ng kanyang biyaya, muli tayong binubuhay. Muli tayong binibigyan ng pagkakataon na magpatuloy sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, tunay na ang linggong ito, linggo ng kagalakan. Anumang dilim na ating pinagdaraanan, anumang pagkabulag na ating nararanasan, hayaan natin ang liwanag ni Jesus ang pumawi sa bawat dilim at pagkabulag na ating nararanasan. Pero ang tanong, handa ba tayong magpagaling? Nang sa gayon, pwede rin nating sabihin, you made me live again. Amen.